Isipin mo ito, paano kung may milyon-milyong pisong pamana na naghihintay lang pala para sa iyo? O kaya isang legal na karapatan sa isang sinaunang trono na pwedeng magpabago ng takbo ng kasaysayan, di ba? Oo, tama. At ang tanging nakapagitan sa iyo at sa kapangyarihang ito ay isang lumang piraso ng papel? Isang papel na naglalaman ng listahan ng mga ninuno mo? Na minsan ay mahirap pang basahin. Eksakto! Paano kung may maling baybay? Parang nagkamali lang ng spelling ng pangalan sa lumang dokumento? O O kaya, kaya aksidenteng naghalo-halo yung ebidensya mula sa dalawang magkaibang pamilya? naku, dyan na magkakagulo. Biglang-bigla yung mga nakakabogod na listahan ng pangalan na madalas nating um, lagpasan kapag nagbabasa tayo ng libro, nagiging isang matinding battleground. Punong-puno ng drama, intriga, at mga itinatagong iskandalo. Totoo yan. Kasi madalas kapag iniisip natin yung salitang family tree, ang pumapasok agad sa isip natin isang napakalinis na diagram, di ba? Yung parang sa school project, Oo, yung mga nakadrawing pa sa puno, tuwid na linya, nakakohon, may lolo, tatay, anak. Parang binary ang tingin natin dito. Kadugo ka ba o hindi? kasi nakakapanatag naman talaga yung ganitong sistema eh. Gusto natin malaman kung saan eksakto tayo nakapwesto sa mundo. Tama. Pero kapag sinimulan mo ng hukayin yung mga sinaunang records, lalo na yung nagtitrace sa pinagmulan ng mga napakakilalang personalidad, talagang masisira yung malinis na diagram na yon. At yan mismo ang gagawin natin ngayon para sa'yo na nakikinig, ikaw na laging uhaw sa kaalaman, naghahanap ng mga malalalim na kaalaman, at ayaw sa mababaw na usapan lang. Kumbaga, handa ka na sa malalimang pagsusuri. Saktong-sakto. Ang misyon natin ngayon sa malalimang pagsusuring ito ay himayin ang isang napaka-interesanting pangkat ng mga source materials. Pag-uusapan natin ang mismong konsepto ng genealogy. Partikular na ang pagsusuri sa puno ng pamilya o family tree ng isa sa pinakatanyag at pinakapinag-uusapang figura sa buong kasaysayan, si Jesus. Ayan. At para mabigyan ka ng eksaktong konteksto kung saan nanggagaling ang mga impormasyong hihimayin natin, yung document natin ngayon ay nakabase sa isang religious educational curriculum. Oo, bali ang pinag-aaralan natin ay ang Lesson 3, Family History of Jesus. Pero teka, bago tayo tuluyang sumisid sa paksa, kailangan ko lang magbigay ng isang napakahalagang paalala para sa'yo na nakikinig. Mhm. Dahil ang material na ito ay may malalim na kinalaman sa pananampalataya at relihiyon, gusto naming maging napakalinaw na hindi kami kumukuha ng anumang panig dito. Wala tayong pinapanigan sa mga isyong teolohiko. Wala talaga. Ang layunin lang natin ay iulat ng tapat, objektibo at walang labis o kulang kung ano ang nilalaman ng source natin. Titingnan natin kung ano ang mga argumento at kung paano sinusuri ang mga impormasyong ito mula sa pananaw ng historical data analysis. Eksakto. Titingnan natin ito bilang isang malaking historical puzzle. At para maintindihan natin kung paano binubuo ang puzzle na ito noong unang panahon, kailangan muna nating intindihin kung paano siya ginagawa ngayon. Diyan papasok yung kaso ni Sam, di ba? Oo, yung modernong case study sa material natin. Pero bago natin ikwento yung nangyari kay Sam, baka magandang linawin muna natin yung mga basic terms para mas madaling masundan. Sige nga, ano ba talaga ang eksaktong ibig sabihin ng genealogy? Bale, sa pinakasimpleng paliwanag, ang genealogy ay ang opisyal na record at pag-aaral ng kasaysayan ng isang pamilya. Kumbaga, pag-trace ng kung sino yung lolo ng lolo mo. Tama, ipinapakita nito yung linya ng pinagmulan mo. Nililista nila yung mga pangalan, petsa ng kapanganakan, pagpapakasal, pati kamatayan gamit yung mga opisyal na dokumento. At ang mga profesional na gumagawa nito ay tinatawag na genealogists. Okay, saan naman sila kumukuha ng records kung matagal nang patay yung mga tao? Gumagamit sila ng mga mapagkakatiwalaang database tulad ng US Census na nagsimula pang mag-imbak ng mga tala noong 1790. Wait, 1790? May census na nun?
Oo, at nai-update iyon kada 10 taon. Isa pa, may konsepto tayo ng generation na binanggit sa source. Gaano ba kahaba ang isang henerasyon kapag ganyan ang usapan? Sa pamantayan ng material natin, ang isang henerasyon ay karaniwang katumbas ng humigit kumalang 30 taon. Bale yung siklo kung kailan lumalaki ang isang bata, nag-aasawa, tapos Nagkakaroon ng sariling pamilya para ipagpatuloy yung linya. Tapos, isa pa, kailangan mong maintindihan ang salitang patrilineal. patrilineal, galing sa salitang patri, so mga ama? Tumpak, sa maraming sinaunang kultura at maging sa ilang modernong legal na usapin, yung pag-trace ng pamilya ay sumusunod strictly sa linya ng mga kalalakihan. Okay, maliwanag na yung terms natin. Balik tayo kay Sam. Etong si Sam kasi may hinahabol na pera. Isang malaking mana kung tutuusin. Oo, pamana mula sa Massachusetts Unclaimed Property Division. Pero para makuha niya yung tseke, kailangan niyang mapatunayan na isa siyang direktang inapo sa patrilineal line ng isang lalaking nagngangalang Samuel Pierre Conta mula sa Boston. At dahil hindi niya kayang gawin mag-isa, umupa siya ng isang genealogist, dito nagsimula yung sakit ng ulo niya. Grabe, sakit ng ulo talaga kasi yung unang genealogist na kinuha niya, pumalpak. Sobra! Siya yung perfectong halimbawa kung paano hindi dapat ginagawa ang trabahong ito. Based sa report, napakabarabara niya. Gumawa siya ng mga mabilisang konklusyon ng walang ebidensya. Paano siya pumalpak ng ganun? Anong nangyari? Halimbawa, binaliwala niya yung katotohanan na yung mga pangalan ay pwedeng mag-iba-iba ang spelling sa mga lumang dokumento. Isipin mo, mano-mano lang sinusulat sa census noon eh. Edi malamang maraming typo talaga nun. Oo naman. Tapos hindi lang iyon, palundag-lundag siya sa pag-trace. Minsan, kumukuha siya sa linya ng tatay, tapos biglang lilipat sa linya ng nanay. Teka, di ba sabi mo kanina dapat strictly patrilineal para kay Samuel Pierre Conta? Kaya nga, sinira niya yung mismong requirement ng kaso. At ang pinakamalala, nung napansin ni Sam yung mga butas at nagtanong para linawin, na-insulto pa yung genealogist. Wow, siya pa ang may ganang magalit Oo, kaya nung nag-background check si Sam, nadiskubre niya na out of date na pala yung credentials ng taong to. May mga nakasampa pang reklamo mula sa ibang kliyente. Parang ano yan? Parang sa crime scene investigation. Kapag nanonood tayo ng mga pulis sa TV, di ba? Paanong crime scene? Kasi 'di ba, kapag yung investigator, katulad ng unang genealogist, ay binaliwala yung maliliit na detalye tulad ng spelling o naghalo-halo ng mga ebidensya mula sa iba't ibang kaso, na-contaminate niya yung buong crime scene. Ay, oo, magandang analohiya yan. Contaminated na nga yung datos niya. Kaya mapipilitan talagang humanap si Sam ng iba. At buti na lang, yung ikalawang genealogist na kinuha niya, inayos yung gulo. Ibang-iba yung diskarte nitong pangalawa. Mapanuri siya, nakadepende talaga sa matitibay na ebidensya, at higit sa lahat, tapat. Hindi nag-aalit nung pinuna ni Sam. Hindi. Nung may nakitang maling koneksyon si Sam sa draft niya, naglaan siya ng oras para balikan yung mga dokumento. Naghanap pa siya ng karagdagan sources bukod sa US Census at itinaman niya yung sarili niya. At dahil dyan sa sipag at katapatan ng pangalawang genealogist na yan, napatunayan na direktang tagapagmana si Sam at nakuha na niya ang pera. Nakuha ang tseke sa wakas. Pero, teka, ito yung malaking tanong ko para sa'yo at sa ating mga tagapakinig. Kung nahirapan ng ganito si Sam sa modernong panahon, ngayong may mga computer tayo, may digital archives, may US Census na napakadaling i-search. Oo nga isang click na lang na yon eh. Paano pa kaya nung unang panahon kung saan walang mga central database? Paano tayo makakasiguro na tama ang mga records ng mga sinaunang genealogists, lalo na yung mga nag-record ng puno ng pamilya ni Jesus? Magandang tanong yan. At yan mismo ang sinasagot sa susunod na bahagi ng ating material. Para masagot yan, kailangan nating kilalanin kung sino yung mga investigador noong sinaunang panahon na gumawa ng listahang iyon. Sino ba sila? Tinitingnan ng source natin ang kredibilidad ng dalawang manunulat na nag-trace sa ancestry ni Jesus, sina Matthew at Luke. Sila ang itinuturing na katumbas ng ikalawang genealogist sa kwento ni Sam.
So sila yung metikuloso at tapat. Oo, tinitingnan ng mga historians yung background nila para malaman kung may kakayahang ba silang humawak ng ganong kaselang datos. Simulan natin kay Matthew. Sige, anong background niya? Base sa material natin, si Matthew ay isang Levite at dating government tax collector, tama? Tama. Tax collector para sa gobyerno ng Roma. Ngayon, bakit naman mahalaga na tax collector siya? Di ba kinainisa ng mga mangungkolekta ng buwis noon dahil nangingikil sila? Hinasusuklaman talaga sila. Pero isipin mo yung propesyon niya. Bilang taga-kolekta ng buwis, hindi ka pwedeng maging bara-bara sa numero. Kailangang eksakto yung pera at records. Eksakto. Ang trabaho niya ay nakadepende sa pagiging tumpak sa mga numero, petsa at opisyal na records. Kahit na ayaw sa kanila ng tao, walang makapagsasabi na hindi sila sanay mag-imbak ng matinding datos. Oo nga naman. Kung nagkamali ka sa Roma, baka buhay mo ang kapalit. At nung naging tapat na tagasunod siya ni Jesus, isinulat niya yung record niya para patunayan sa mga kapwa niyang Hudyo na tinupad ni Jesus yung mga lumang propesya ng pagiging hari. At para patunayang hindi lang ito gawa-gawa, namatay siyang martir sa Ethiopia dahil sa kanyang paninindigan. Grabe, binigay niya talaga yung buhay niya para sa records na isinulat niya. Paano naman si Luke? Ano yung resume niya? Ibang-iba yung mundo ni Luke. Hindi siya Hudyo. Isa siyang Hentil o Gentile. At ang profesyon niya ay isa siyang medical doctor. Wait, doktor? Paano nakatulong ang pagiging doktor sa paggawa ng family tree at historical records? Malaki ang kinalaman niyan sa methodology o pamamaraan niya. Ang mga sinaunang doktor ay sanay na sanay sa pag-oobserba ng mga detalye. Sumusuri sila ng mga sintomas, kumukuha ng medical history mula sa mga pasyente. Parang hindi sila pwedeng maniwala sa sabi-sabi lang. Hindi pwedeng chismis lang. Kailangan may ebidensya. Bukod pa dyan, isinulat niya ang halos isang kapat ng kabuuan ng New Testament, yung aklat ng Luke at Acts. Ang dami pala niyang naiambag. Oo, naging kasama rin siya ni Paul sa mga missionary journeys. Binanggit pa ngayon sa Philemon 1:24 at nakatrabaho niya sina Timothy at Titus. Bilang isang investigador, kumuha si Luke ng impormasyon mula mismo sa mga eyewitnesses. Eyewitnesses, mga taong nandun mismo sa eksena. Oo, mga taong aktwal na nakasama ni Jesus at nakakita sa mga pangyayari. Nakakatuwa. Kasi kung ihahalin tulad natin sila sa mga modernong profesyon, si Matthew ay parang isang estriktong data analyst o accountant. Bawal ang maling numero. At si Luke naman, Si Luke naman, parang siya yung forensic expert o investigative journalist. Yung tipong kinakausap niya yung bawat saksi para makuha yung buong kwento mula sa iba't ibang anggulo. magandang paglalarawan yan. Pareho silang may matinding resume. Pareho silang magaling. Pero, okay, let's unpack this. Kasi may malaking issue dito. Ano yon? Kung pareho silang magaling, kung pareho silang meticulous at detalyado, paano natin ipapaliwanag yung katotohanan na magkaiba yung kinalabasan ng listahan nila? Diyang umiinit ang usapan. Kasi mismong ang source material natin, hindi niya itinatanggi na may malaking pagkakaiba o discrepancies sa records ni na Matthew at Luke. Paano nangyari yun kung pareho silang mapagkakatiwala? Nagkamali ba yung isa? Dito nagiging mas kapana-panabik yung pagiging historical detective natin para maunawaan kung bakit nagkaiba ang dalawang listahan nang hindi nasisira ang kredibilidad nila. Kailangan nating intindihin kung paano naghihisip at gumagawa ng records ang mga sinaunang kultura. Paano ba sila mag-isip noon? Ipinapakita ng ating material ang konsepto ng open linear genealogy. Open linear genealogy. Ano yan? Ganito yan. Sa kultura natin ngayon, kapag sinabi mong ama, ang ibig sabihin nun ay yung literal na biological na tatay mo, di ba? Oo naman. Yung nagbigay sa iyo ng DNA mo. Pero sa sinaunang Hebrew at Middle Eastern records, ang salitang ama ay napakalawak ng ibig sabihin. Madalas, ang tinutukoy nito ay ninuno. Pwedeng lolo, lolo sa tuhod, o kahit pa yung unang nagtatag ng inyong tribo. Kaya pala minsan kapag nagbabasa ka ng mga ganyang listahan, parang may mga henerasyon na nilaktawan o hindi isinama. Tumpak.
Kasi mas mahalaga sa kanila na maikonekta yung isang tao sa isang kilalang patriarka, tulad ni David, kaysa isa-isahin yung bawat isang pangalan na hindi naman kilala sa kasaysayan. So, hindi layunin ng record nila na maging eksaktong parang modern DNA chart? Hindi. Ang layunin nito ay magtatag ng pagkakilanlan at karapatan sa isang linya. Isa pa, mapapansin mo rin yung magkaibang direksyon ng pagtatrace nila. Paano magkaibang direksyon? Yung listahan ni Matthew ay pababa o descending. Nagsimula siya kay Abraham na tinuturing na ama ng mga Hudyo at bumilang siya pababa hanggang umabot kay Jesus. Samantalang si Luke, Si Luke naman, nag-umpisa siya kay Jesus at nag-trace pataas o ascending. teka, at ang nakakagulat pa dyan, hindi lang siya tumigil kay Abraham, 'di ba? Nag-trace siya pabalik hanggang kay Adam. Hanggang sa unang tao. Doon pa lang mapapaisip ka talaga eh. Paano nila na-trace yung isang tao pabalik sa kauna-unahang tao sa mundo kung wala namang civil registry office noon? Yan ang kapangyarihan ng oral tradition at napakaingat na pagpasa ng mga listahan sa loob ng mga tribo ng Israel. Para sa kanila, yung listahan ng ninuno mo ay yung pasaporte mo, titulo mo sa lupa at katibayan ng pagkatao mo. Iniingat nila ito na parang sagradong kayamanan. Nakakamanga talaga yung dedikasyon nila sa records. Pero nandito pa rin tayo sa pinakamalaking tanong. Yung madalas ibato ng mga kritiko. Yung tungkol sa tatay ni Joseph, Oo, bakit magkaiba ang pangalan ng ama ni Joseph sa listahan ni Matthew kumpara sa listahan ni Luke? Paano naging dalawa ang tatay niya? Pareho bang tama yun? ipinapaliwanag ito sa ating material sa pamamagitan ng isang video mula kay Norm Geisler. Ayon sa kanya, hindi nagkamali ang dalawang manunulat. Sadyang magkaibang linya lang ang tinatrace nila. Magkaibang linya para sa iisang pamilya? Paano? Yung talaan ni Matthew, nagtitrace sa linya ni Jesus sa pamamagitan ni Joseph. Ito yung tinatawag na legal na linya. Dahil legal na inampon at kinilalang anak si Jesus ni Joseph, namanan niya yung opisyal na karapatan sa trono ng haring si David. Ah, okay. So kay Joseph nanggaling yung legal rights na maging hari. Tapos yung kay Luke. Yung listahan naman ni Luke ay nagtitrace sa actual, physical o DNA na linya sa pamamagitan ni Mary. kay Mary. Kaya pala nung binasa ko sa material yung Luke 3:23, nakasulat na si Jesus ay supposed son of Joseph o inaakalang anak ni Joseph. Eksakto. Napakaingat ni Luke dyan. Inilagay niya yung salitang suppose dahil alam niya yung totoong physical na linya ay galing kay Mary pabalik kay David. Napakakalinaw ng paliwanag na iyon. Pero may binanggit din sa material na alternatibong teorya, di ba? May iba pang historia noong unang panahon na sumubok mag-explain. Oo, para lang magbigay ng dagdag na konteksto, binanggit din yung teorya ng Roman Christian historian na si Eusebius noong 3rd or 4th century. Ano naman ang paliwanag niya? Ayon kay Eusebius, parehong nagtitrace kay Joseph yung dalawang listahan, pero yung isa daw ay biological, tapos yung isa ay nakabase sa batas ng levirate marriage. Ano yung levirate marriage? Yun yung kapag namatay yung isang lalaki na walang anak, yung kapatid niya ang mag-aasawa sa byuda para ipagpatuloy yung linya ng kapatid. Ang pinakapunto lang ng ating source material dito ay may mga malinaw at logical na paliwanag sa mga pagkakaibang ito. Kumbaga, hindi ibig sabihin na magkaiba ay nagsisinungaling na agad yung isa sa kanila. Oo, may kani-kaniya lang silang anggulo at layunin. Magandang isipin nito gamit ang analohiya ng dalawang mapa para sa iisang nakabuong yaman. Dalawang mapa. Oo! Yung mapa ni Matthew, parang isa siyang property deed o titulo ng lupa. Nagpapakita ito ng mga legal property lines kung sino ang may official na karapatan sa papel, di ba? Yung legal na aspeto. Oo. Tapos yung mapa naman ni Luke, parang topographical map. Ipinapakita nito yung actual na physical na lupa, yung mga bundok at ilog kung saan talaga dumaan yung kadugong linya. Magkaiba man yung itsura at lengguwahe ng dalawang mapa, Parehong tama at parehong nagtuturo sa iisang yaman. Napakagandang analohiya. Ipinapakita lang nito kung gaano kakomplikado yung kasaysayan kung hindi natin iintindihin yung kultura nila. pero teka, here's where it gets really interesting.
Ngayong alam na natin kung paano at bakit ginawa ang listahang ito, oras na para tingnan natin kung sino-sino ba yung mga tao sa loob nito. Oo, sige. Hukayin natin yung mga pangalan, ha? Kasi sa totoo lang, kapag inisip natin yung puno ng pamilya ng isang banal na figura, iisipin natin na, syempre, puro mga perpekto, malinis, at mabubuting tao lang ang makikita natin dyan. Pero malayo yan sa katotohanan. Malayong malayo. Ipinapakita sa material natin na ang listahang ito ay punong-puno ng mga karakter na may madidilim na nakaraan at may mga matinding sablay. Totoong totoo. Kung titingnan mo, isa itong koleksyon ng mga taong hindi perpekto. Halimbawa na lang, nariyan si Jacob. Sa mismong source natin, tahasan siyang tinawag na isang trickster o manlilinlang. Bakit siya manlilinlang? Kasi ginamit niya yung kahinaan ng sarili niyang kapatid na si Esau. Ninakaw niya yung birthright o karapatan sa pamana kapalit lang ng isang mangkok na sabaw. Tapos nilinlang pa niya yung naghihingalo nilang ama para makuha yung basbas. Grabe, isang trickster ang nandun sa linya ng hari. Sino pa yung mga makulay na karakter dyan? Nariyan din si Terah. Siya yung ama ni Abraham. Teka, yung patriarka? Akala ko mababait na sila mula pa umpisa. Hindi. Bago pa naging kilala ang pamilya nila bilang mga monotheists o sumasamba sa iisang Diyos, si Terah ay naninirahan sa Ur ng mga Chaldean. At dati, siyang sumasamba sa isang moon god. Isipin mo yun. Isang dating sumasamba sa ibang Diyos ang nakapasok sa sagradong linya. Siyempre, nariyan din si Haring David. Siya yung sikat na pastol na tumalo sa higante si Goliath at naging pinakadakilang hari ng Israel. At yung anak niyang si Solomon natanyag dahil sa hindi mapapapantayang talino niya. At yung nagpatayo ng unang templo. May binanggit din na isang pangalan, si Peleg. Ang ibig sabihin daw ng pangalan niya ay pagkakahati. Nabuhay kasi siya nung panahong guluhin ng Diyos ang mga wika sa Tower of Babel, kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga tao. Napakabigat ng kasaysayan ng bawat pangalan na yan. Pero para sa akin, ito yung pinaka-nakakagulat na bahagi ng genealogy na ito, yung presensya ng mga kababaihan at mga tinatawag na tagalabas o foreigners. Kakaiba nga yan, lalo na sa isang sinaunang patrilineal malipunan. Di ba laging lalaki lang ang nililista noon? Pero bakit nandito sila? Nandoon si Rahab, isang babae mula sa kalabang lungsod ng Jericho. At aminin natin, may hindi siya magandang reputasyon sa lipunan noon. Pero siya yung nagtago sa mga espiya ng Israel. Nandun din si Ruth na isang byuda mula sa Moab. Ang mga Moabites ay madalas nakaaway ng Israel, di ba? Tumakas siya sa taggutom at sa huli ay pinakasalan ang mayamang si Boaz. May tinukoy din sa lesson natin na dalawang pangalan na madalas hindi napapansin sa ibang pag-aaral pero mahalaga dito. Si Salmon, na asawa ni Rahab at tatay ni Boaz, at si Nathan. Si Nathan na anak din ni David. Oo, yung nakatatandang kapatid ni Solomon na siyang naging bahagi ng linya ni Mary doon sa listahan ni Luke. Parehong mahalaga yung papel nila sa pagbuo ng kwento. Ang pagsasama sa mga taong tulad ni Rahab at Ruth ay siguradong isang matinding cultural shock para sa mga sinaunang mambabasa. Mga dayuhan sila na may mga bahid ng iskandalo ang kasaysayan. Kaya ito yung tanong ko sa'yo at sana mapaisip din yung nakikinig. Bakit? Bakit isinama ni na Matthew at Luke sa isang opisyal at maharlikang record ang mga taong may sablay o mga tagalabas? Paanong bakit? Kasi kung gusto nilang palabasin na perpekto si Jesus at karapat-dapat talaga sa trono, di ba mas madali kung itinago na lang nila yung mga pangalang ito at nagpakita na lang ng purong perpekto at walang bahid na linya ng dugo? Diyan natin makikita yung pagiging tunay ng mga dokumentong ito mula sa pananaw ng mga historians. Anong basehan nila? May ginagamit kasing pamantayan sa kasaysayan na tinatawag na criterion of embarrassment o pamantayan ng pagkapahiya. Kapag ang isang sinaunang dokumento ay naglalaman ng mga detaling nakakahiya para sa may akda, mas mataas ang posibilidad na ito ay totoo. Kasi kung gawa-gawa lang nila yon para purihin si Jesus ng husto, alisin na sana nila yung mga manlilinlang at mga sumasamba sa idolo. Eksakto.
Ang katotohanang inilagay nila ito ng buong tapang at walang alinlangan ay nagpapakita ng matinding katapatan nila sa totoong record ng kasaysayan, gaano man ito kagulo. Ang galing! Hindi nila kininis yung kasaysayan para magmukhang maganda. Tinanggap nila yung magulo, masalimuot, at punong-puno ng kapintasang tinagmulan para ipakita ang buong katotohanan ng pamilyang iyon. Kung ikukonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin na ito yung tunay na halaga ng pag-aaral ng genealogy at ancestry. Ano ba ang pinakamalaking takeaway natin dito? Maging ito man ay yung pakikipaglaban ni Sam para makuha yung mana niya sa Massachusetts o yung masusing pananaliksik nina Matthew at Luke para patunayan yung titulo bilang Son of David, ang genealogy ay laging tungkol sa paghahanap ng identidad natin. Tungkol ito sa pinagmulan at karapatan, ganun ba? O, ipinapakita ng material natin kung paano hinuhubog ng masinup na record-keeping ang ating kasaysayan kahit pamagulo at maraming sablay yung mga karakter na nakapaloob dito. Napakaganda ang isipin yan. At bago natin tapusin ang ating malalimang pagsusuri ngayon, balikan natin yung inaakala nating malinis na diagram ng family tree kanina na sa totoo lang pala ay puno ng gusot, pagkalito at mga nakakagulat na kwento. May maiwan ka bang kaisipan sa ating mga tagapakinig? Oo. Gusto kitang iwan sa isang malalim na kaisipan na bumubuo sa konsepto ng ating source material. Nakita natin na ang isang generation ay humigit kumulang 30 taon. At ang mga sinaunang records ay nakadepende lang sa mga lumang census at mga isinulat na manuskrito. Na madalas ay manumano pa. Tama. Gumamit sila ng open linear genealogy para lang mapanatili ito. Pero sa panahon natin ngayon, nai-record na natin ang halos bawat segundo ng buhay natin sa internet at social media. Bawat picture, tweet at transaction, nandyan. Kaya, isipin mo yung mga genealogist libu-libong taon mula ngayon na susubukang i-trace ang ancestry mo. Mas madali kaya nilang mabubuo ang totoong kwento mo dahil sa dami ng digital footprint na iiwan mo? O baka, Oo, baka naman sa sobrang dami ng impormasyon, ng mga filtered selfies at fake news online, mas mahirap nang hanapin ang totoong ikaw kumpara sa simpleng record ng mga sinaunang tao. Isang nakakatuwa at nakakapukaw na isipin, di ba? Hanggang sa susunod nating malalimang pagsusuri.